Hello, good morning, good afternoon, good evening mga kababayan. Ito, puntahan na naman itong natin yung banat ni Yusek Anticler Castro kasi nagpi-press briefing na naman siya. Meron pa ba tayong makukuha dito sa press briefing ni Yusek Claire Castro? Sayang din kasi kapag hindi mo to kinontent eh. Ang laki-laki na ginagastos sila dyan sa araw-araw ng pag-press briefing nila. 'Di ba? Ang laki-laki ng tawag dito, ng budget ng PCO mismo. So, pakinabangan natin, i-share natin kung ano yung reaksyon ng palasyo doon nga daw sa pagsulpot ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Pakinggan natin si Yusek. Good afternoon, Yusek. Ma'am, what do you make of the appearance of Vice President Sara Duterte in the Senate yesterday? As we all know, she went there but she did not attend the trial proper. Okay, nadinig po natin ang kanyang binanggit at sa ating palagay marami rin naman natuwa na siya ay pumunta sa Senado at nabanggit ang kanyang mga kataga dahil sa hindi natin alam kung sa unang pagkakataon. Ating nadinig at napanood na sinabi niyang in this bloodbath, in this bludgeoning, I will be blooded but unbowed. So, meron siya naging basihan at nakita rin natin to sa social media. Mula kay William Ernest Henley ng Invictus. So, kinatuwa na. Meron na naman siyang pa-print out, oh. Mahilig talaga ito magpa-print out, no? In this bloodbath, in this bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Natin na sa ngayon ay may nagiging basihan na si Vice Presidente ng kanyang mga sinasabi. O ano yung ano pa to, nagpatalastas pa to. Yan. Well, anyway, Ano yung kanyang, sige nga kung tawag dito nakuha mo yung kanyang sinasabi, ano yung basihan ng kanyang sinasabi? I-share mo nga sa amin, Yusek. feeling niya na bloodbath ito at alam naman natin na ito ang kanyang hiniling. Siya mismo ang nagnanais ng isang bloodbath. But sa kanyang maiksing salita, kahapon ay wala pa rin tayo nadinig na pagtanggi sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Alam mo, Yusek, hindi na At, kailangan hinahayaan na na sabihin niya na hindi totoo yung mga pinagsasabi or tawag dito, itanggi niya kasi nga lumalaban na siya. The fact na andyan yung mga abogado niya, no? Nire-represent siya sa kanyang impeachment trial. Yan na yung pagpapatunay na lumalaban siya at itinatanggi niya kung ano man yung mga akusasyon sa kanya. lamang niya ang abogado niya at ito naman ay malamang na kanilang strategy. At hindi pa naman talaga kinakailangan ang presensya ng Vice Presidente sa nasabing hearing kahapon. Pero mas na naisin siguro ng taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang ginagawang depensa. But does the palace agree that the impeachment trial will be a bloodbath and bludgeoning, like what VP Sara said? Katulad na sa sinabi sa Invictus, kung yun po ang kanyang iniisip at kanyang opinion ay hindi naman natin na siya mapapahinto sa kanyang pagsasalita patungkol dito. At magiging madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan
ang katotohanan. At yan naman ang hinahanap ng ating mga kababayan, malaman ano ba talaga. Bloodbath na talaga yan, tagisan na ng mga talino dyan eh. Kung sino yung mananaig, kung sino mangingibabaw, kung sino yung magagaling na mga abogado, lalong-lalo na dun sa prosecution at sa defense ni Vice President Sara Duterte. Tagisa ng talino ng mga magagaling na mga abogado sa Pilipinas. Mga katotohanan sa mga ibinabato sa kanya. Next question po, Ivy Reyes, Billionaire. Hi, Yusek. Good afternoon. VP Sarah's camp prayed for a status quo anti-order yesterday before the SC with the premise that the authority of the presiding officer is defective, and they're also challenging the amendments made on the rules of procedure on impeachment trials. Ano po ang komento rito? Anong particular amendment? Yung pong pag-amend ng rules of procedure sa impeachment trials, gaya po nung pag-set in place ng presiding officer na hindi yung Senate President po. Sa ating pagkakaalam, ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon. At marami rin na mga legal luminaries, isama na natin si dating Supreme Court Justice Ascuna na sinabi na ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon dahil walang particular na sinasabi na bawal ang hindi Senate President ang mag-preside sa isang impeachment trial. So, karapatan naman po nila na tumakbo sa Supreme Court. At ano po ba ang kinakatakot nila if ever kung isang abogado ang nakaupo bilang presiding officer? Attorney, Yussi Claire, hindi nila kinakatakutan na abogado. Dapat nga talagang abogado yung magpre-preside kasi talagang may alam na sa mga pasikot-sikot dyan sa patungkol na yan sa hearing-hearing. Ang kwini-question nila dito, yung hindi pagsunod sa Constitution. Yun lang naman yun. Hindi dahil natatakot sila na abogado yung magpre-preside. Ng impeachment. Next question po. Good afternoon, Yusek. What you Nung mag-umpisa po ang impeachment want? trial, napag-usapan yung impeachment rules. At may sinabi po si Senator Pia Cayetano na kung kailangan ng special session para pag-usapan yun, edi tawagan ninyo ang Malacanang. Mukha namang very supportive ang Malacanang sa majority. Would you like to comment on that? Unang-una gusto po nating kamustahin si Senator Pia Cayetano. Kamusta na po ba, Senator Pia Cayetano? Dahil sa tuwing nagsasalita siya very recently, ay lagi siyang parang hinihingal. At di natin alam kung excitement, anxiety, pero siguro napansin niyo rin na medyo hingal na hingal. Kasi nabubwisit na siya, na-stress na siya sa dami-dami ng mga hindi magandang ginagawa ng mga kasamahan niya. Yung the way sila magtanong, stress na yung tao. Yun siguro yun, kaya hinihingal. Si Senator Pia sa kanyang pananalita. Well, Alam mo no, ito si si Yussi Claire, imbis na yung tanong, diretsong sagot, marami pa siyang mga side comments. Marami pa siyang side comments sa mga bagay-bagay. Yung tanong, yung sagutin mo. Hindi yung hinihingal na naman ito. Hindi natin alam kung na-anxiety o excitement. anyway, kung yun ang kanyang suggestion, siguro hindi niya na kailangan mag-utos sa iba. Maaari naman niya siguro itong gawin. But sinasabi niya na ang Pangulo ay suportado ang majority. Nagsalita po ang Pangulo. Sa isang panayam, kung tayo nagkakamali ay sa kapihan, sinabi naman niya na kung anuman ang isinasagawa, nagiging desisyon sa Senado, ito naman ay kanyang susuportahan. At ito naman, ang desisyon naman, ang nagwawagi lagi ay kung anong sinasabi ng majority. So, susuportahan po ng Pangulo, unang-una po because of the separation of powers, but susuportahan po ang ginagawa ng Senado as long as those activities are within the bounds of law. So, di naman po niya susuportahan ang desisyon ng majority
kung ito ay mayroong pag-uutos para sa isang lock and load order, Mm. ang Kita mo? pag-ayon sa pagpapaputok ng isang Kita niyo mga kababayan, yung tanong lang sa kanya doon sa komento ni Senator Pia na mukhang suportado or malapit yung majority sa Malacanang. Ang dami-dami niya ng pinasok na mga issue. Unang-una yung paghingal. 'Di ba? May excitement ba kuno or may anxiety? Tapos ngayon pinasok na naman yan yung nangyari doon sa Senado. Na na-dismiss na nga yung si Oplaska. Yung tanong lang sa'yo yung sagutin mo, bakit ang dami-dami mo mga side comments? General Aplaska at hindi din naman po siya sasang-ayon sa isang pagpapatakas. Aplaska pala Sa- yun, Oplaska yung sinabi ko. Aplaska. Katulad po ni Aplas- Senator Bato. Ka ba Oplaska? Mga gawain malamang na mayorya, pero hindi po yan sasang-ayunan ng Pangulo. So basta tama lang po at naaayon sa batas, naaayon sa proseso, na naaayon sa jurisprudence, yan naman po ay susuportahan ng Pangulo. Next question po, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. The death threat made by the Vice President against President Marcos became one of the central issues in yesterday's trial. Did the President watch that portion of the proceedings kasi it directly concerns him? And somehow, yung sa ilalim ba nito under an impeachment trial validated the President's previous statement na hindi dapat baliwalain yung ganitong klaseng mga remarks or rhetoric? Katulad ng aking binanggit, hindi naman po nagmo-monitor ang Pangulo para panoorin ito dahil marami po mga meetings na inatin ng Pangulo. Kasama na po dyan yung EDC at marami pa pong mga pagpupulong. So, at itong pagbabanta sa buhay ng Pangulo na isinagawa ng Vice Presidente, hindi na po ito bagong news. Matagal na po at nakita na rin po natin kung ano ang naging tugon ng Pangulo patungkol sa pagbabanta sa buhay niya sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng Vice Presidente sa isang assassin. So, nagkaroon ng hearing kahapon para patunayan ito. Sa ating pagkakaalam, hindi ito dininay ng Vice Presidente. At ang kanyang depensa lamang dito ay freedom of expression. So, walang pagtanggi, walang pagpapasinungaling sa akusasyong totoo niyang pinagbandaan ang buhay ng Pangulo. During the opening of the impeachment trial, the defense team of the Vice President argued that this proceeding seeks to overturn the will of more than 32 million voters. Sabi pa po ng defense, the Vice President received more votes than the President and any member of the House prosecution panel. From your perspective, should the number of votes affect itong, kumbaga yung, does it have any bearing in an impeachment trial? Kung yan ang susundin natin na reason o argumento, ibig mong sabihin kahit na 100% ng mga Pilipino ang boboto sa isang public servant, pwede siyang gumawa dahil malaki naman yung boto niya eh. So wag nang pansinin yung mga impeachable offenses na di umano nagawa kasi binoto siya ng milyon o trilyon ng mga Pilipino sa Pilipinas. So hindi po ito tamang argumento, kaya nga po meron tayong provision sa Constitution ng impeachment. Dahil ito lamang po ang paraan na maaari makapagpatalsik sa isang public servant na umubuso ng kapangyarihan at nagsagawa ng mga impeachable offenses. Hindi po usapan ito ng numero ng mga bumoto. Ang usapan po dito ay accountability, transparency, at of course, sinasabi natin dapat, kung liable ka, managot ka. Ay, so yun no, kaya nga sa susunod no, yung mga tawag dito, yung mga nasa public servant o yung mga politiko natin, no, kapag nasa time kayo ng kumbaga hindi nyo na
hindi niyo na mapipigilan yung mga bugso ng damdamin ninyo. Kailangan talaga maging mahinahon kayo at huwag ka munang magsalita habang hindi humuhupa yung init ng inyong mga damdamin. Kasi nga, baka kung ano-ano yung mga masasabi niyo dahil wala na, emosyon na yung umiiral, hindi na yung kaisipan. Ito pala yung ibig sabihin, mga kababayan, ng blooded and unbowed. Yung blooded, sumisimbolo sa mga sugat, sakit, pagkabigo at matinding pagsubok naranasan sa buhay. So yun, tama nga talaga yung ni Vice President Sara Duterte kasi grabe yung mga nararanasan niyang mga pagsubok. Yung tatay niya, siya mismo, maharap sa mga issue na nga sobra-sobrang dami. Tapos yung unbowed, tumutukoy sa hindi pagyuko o hindi pagpapasakop. Ipinapakita nito ang determinasyon at paninindigan na mananatiling matatag sa kabila ng lahat ng hirap. So lumalaban siya. Kaya hanggang sa dulo, hanggat kaya niyang lumaban, lalaban siya. So maganda sigurong basahin itong libro na to, Invictus ni William Ernest Henley. So ayan mga kababayan, ano yung masasabi nyo dito sa banat na naman ng ating pinakamagaling na naging spokesperson ng Malacanang. Comment nyo po kung anong yung mga komento nyo sa mga banat ni Auntie Claire sa kanyang pagpipress briefing dyan na walang ginawa kundi manisi, 'di ba? Isisisi sa nakarang administrasyon yung mga nangyayaring mga korupsyon na diyan sa Pilipinas, 'di ba? Na walang ginawa daw yung presidente na Duterte noon. Nagsimula yung mga korupsyon sa kay President Duterte. So, mag-abang-abang na lang tayo ng mga kadramahan, tuloy-tuloy na kadramahan ng politika sa Pilipinas. So ayan, maraming salamat. God bless ating lahat. Ingat-ingat palagi, lalong-lalo na yung mga OFW dito sa Middle East. Ingat po palagi. God bless. Bye-bye.